Naranasan niyo ba sa buhay mo na may taong dumating at ayaw mong mawala? Hi, I'm Jen. May taong dumating sa buhay ko at naging kami. Umabot din kami ng 5 years. Ngunit may dumating na pagsubok sa aming relasyon. Uy, bakit ang tagal mong mag-reply? May ginagawa nga ako. Gusto kitang kausap eh. Ano bang ginagawa mo? Naintindihan mo nga ako. Busy yung tao. Intindihin mo naman. Okay. Sige. Intindihin. Ilang oras talaga na nakita ko siyang online at hindi nag-reply at ilang beses na rin kasing aking napansin na online lang siya, hindi mag-reply. Kapag tinanong, sabing busy. Kaya naisipan ko na talaga na i-open ang kanyang account. At doon ko nalaman na kausap niya pala ang kanyang ex. Kaya pala ayaw niya mag-reply sa akin kasi maganda ang topic niya sa kabila. Pero nirespeto ko silang dalawa kasi baka may importante lang. Tiis din ako nun. Binigyan ko sila ng space kahit ang sakit na. Pero isang araw, papauwi na ako at galing ako sa school. Nung time na yun, ako lang mag-isa, naglakad kasi iniwan na ako ng kaibigan ko. At hindi ko inasahan, nakita ko silang dalawa ng ex niya. Nag-holding hands, sabay silang naglakad. Pinicturan ko silang dalawa kasi para magkita kami ng jowa ko. Itanong ko kung ano ba talaga at may ebidensya ako. At nung gabi, chinat ko siya at tinanong, ano ba talaga? Ba't ganyan ka? Ano ba talagang nangyari? Bakit? May iba ka na bang gusto? Sabihin mo lang. Kasi ako pagod na ako eh. Sabihin mo nga yung totoo. Ano ba talaga yung gusto mo? Yung ex mo o ako? Kasi nakita ko kayo kanina eh. Sabay kayong naglakad. Oo na, sabihin ko na yung totoo. Oo, siya yung gusto ko. Kaya, hiwalay na tayo. Nagbalikan na kami. Sorry pero ginamit lang kita. Sana sinabi mo na sa akin dati pa na ginamit mo lang ako. Kasi matanggap ko pa eh. Ba't ganun? Nung naging 5 years na tayo, yan ka pa nagsabi sa akin, sakit nun. Ba't ka ganun? Ba't mo ginawa yun? Hindi mo ba iisip ang aking nararamdaman? Sorry, pero ginamit lang kita. Hiwalay na tayo. At wala eh. Malas talaga sa pag-ibig. Kaya ayaw ko na talaga. Ayaw ko nang maniwala sa pag-ibig ko. At dahil sa mga naranasan ko, daming nangliligaw sa akin at hindi na ako naniniwala pa. Isang araw, habang umiiyak ako sa silid-aralan namin, may lalaking lumapit sa akin. Ano bang nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Hindi ko lang kasi matanggap na ginamit lang pala ako. Naranasan ko na din yan. Kaya nga, ayaw ko nang maniwala sa pag-ibig. Tayo ka na dyan, magiging okay din yan. Simula noon, nagkaibigan kami ni Clark. Hindi ko in-expect na pareho lang talaga kami ng pinagdaanan. Kaya dahil sa mga naranasan namin, nagkaibigan kami. Sabay kaming kumain, sabay maglakad, at nagtutulungan kami sa mga school works namin. Sobrang bait talaga ni Clark sa akin. Pag may problema ako, siya lagi kong malalapitan kasi mayroon siya palagi sa akin at handang nakinig. At isang araw, niyaya niya akong sumama sa kanilang laro. Mahilig kasi siyang mag-basketball at mag-volleyball, kaya chinat niya ako. Free ka ba ngayon? Oo naman kasi natapos ko na yung school works ko. Tara, sama ka sa akin, sakto. May laro kami. Para naman maging masaya ka. At
sumama ako sa time na yun. At halos na laro nila eh. Sumama ako kasi ano lang, gusto ko lang din maging masaya at makikita niyang may sumusuporta sa kanya. At isang gabi, nag-chat siya sa akin. Wala ka bang work bukas? Wala naman kasi tinapos ko na yung trabaho ko kanina. Bakit ba? Tara, sama tayo bukas, may laro kami. Pagkatapos namin mag-chat noon, natulog na ako para maaga akong magising. At pagising ko, binuksan ko agad ang aking cellphone. May chinat siya sa akin. Uy, kalaban pala namin yung ex mo sa laro namin. Tapos, kasama niya daw ang kanyang bago. Ayaw ko nilang sumama kasi masasaktan lang ako. Ako lang bahala. Suotin mo lang yung jersey ko.